Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kamusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Saglit lang po aking sasabihin ngayon. Sasagutin ko lang po yung mga nagkokomento patungkol dito sa pangliligaw nga ni Bong at kay Kayla. Kasi pinalalabas nila na ito ngayon ay pinupush na naman daw to si Bong, ay pinapartner na naman ito nila ka-business ng madalian kay Kayla. Pero ito lang doon sa mga nagko-comment. Unang-una, si Bong po ang kusa na nagbigay ng kanyang sariling desisyon para umakyat ng ligaw kay Kayla. Kasi bakit sila ganito? Inaisip kasi nila na itong dalawang to ay hindi karapat-dapat na maging sila o dumating yung panahon na maging mag-asawa. Kasi nga daw may mga kulang. Akala nila talaga may mga saltik itong dalawang to. Hindi sila inborn na ganun. Sa natin, So, subaybayan natin yung kanilang mga buhay na itong dalawang to ay mga biktima ng mga taong mapagsamantala sa kanilang kahinaan. Ginamit sila. Ito si Kayla. Nagkaroon siya ng karelasyon. Kaya lang niloko. Kaya napunta siya sa depression. Na ngayon ay makisasabi natin na unti-unti na siyang nagiging okay sa tulong ni Papa Dins TV at ng ka-business family nila Pinuno ka-business. Pinapagamot. Diba? And ito si Bong, ganun din. Biktima din ito si Bong ng mga taong mapagsamantala. Yung pinagdaanan ni Bong noon, nung nabubuhay pa yung magulang niya, na mayroon din, mayaman sila Bong, tapos mayroong nagkamkam ng kanilang yaman hanggang sa naubos ito, namatay ang kanyang mga magulang, at si Bong, napabayaan na wala na siyang sariling pamilya, wala na. So, namasura, kaya napunta siya sa ganun at wala siyang pakialam na sa kanyang buhay dahil mag-isa na lang siya. At natagpuan nga nila Pinuno ka-business. So ngayon ito, wala bang karapatan umibig yung mga ganitong klaseng tao? May puso din sila Silang dalawa, Bong at Kayla, nagkakaintindihan sila. Kasi nga halos parehas yung kanilang pinagdaanan at halos parehas ang kanilang naging outlet. Ang kanilang pinagkakabalahan para hindi nila maalala yung mga masasamang nangyari sa buhay nila nung nakaraan. Kaya nagkakaintindihan silang dalawa. Bakit? Sino ba yung gusto ninyo para kay Bong? Yung taong ginamit siya? Yung taong nanloko sa kanya? Ganun ba yun? Dito sa dalawang to, napaka-inosente nila. Na ang hangad lang talaga nila ay magkaintindihan, magkaunawaan, nangangarap silang dalawa na magkaroon ng sarili nilang pamilya. Bakit hindi natin sila bigyan ng chance? At hindi naman yan agad sila magsasama. Nandyan, di ba? Pinatingnan na si Bong. Doon kay Doc Vincent, meron na siyang iniinom na vitamins. At ito si Kayla, ganun din yan, tuloy-tuloy yan, din ni Papa Dins TV. Pinapagamot din siya. So, ang point ko lang dito, para doon sa mga against, dito sa pangliligaw ni Bong kay Kayla, huwag tayong masyadong judgmental kasi usually, or karamihan, or kadalasan, kung sino pa yung ganitong dalawang sitwasyon na to, ay sila pa yung sa habang buhay, nagiging maganda ang buhay. Kasi tayong mayroong mga perpekto dyan na walang mga kapintasan kuno sa buhay, magulo rin naman. Diba? So itong dalawang to, dahil nagkakaintindihan sila, bigyan natin ng chance. At saka maraming nagsasabi dito, parang, halimbawa, nakasal na daw itong dalawa. Ganun pa rin, sila Pinuno ka-business pa rin daw ang mag-aatiman, Bisaya yung mag-aasikaso. Sila pa rin daw yung mag-guide, asahan.
Si Kayla marunong eh. Marunong din naman si Bong. May sariling bahay si Bong. So, hindi natin alam. At saka meron tayong Panginoon na mag-guide sa kanila din. Ito si Bong, hasang-hasa na yan eh. Nagkataon lang talaga na malambot yung puso niya. Madali siyang mapaniwala dahil akala nga niya totoo sa kanya yung tao. So, ngayon, nandito siya kay Kayla. Siya ang masugid na nanliligaw dito. Siya ang desidido kay Kayla. At nakita naman natin na masaya si Kayla pag si Bong nababanggit. Diba? Nakita natin yon. So, ang pagmamahal kasi, ano yan eh, makakalimutan mo yung mga problema mo kasi nandyan yung iisipin nyo na lang yung pagmamahalan ninyong dalawa. At may pag-asa naman to si Bong kay Kayla. So, antayin na lang natin kung ano yung ang mangyayari dito sa dalawang to. Pero sana naman, imbis na bigyan natin sila ng negatibong komento, pananaw, or di-discourage natin yung relationship na ginagawa ngayon ni Bong, yung nais niya na panliligaw niya kay Kayla, na inaantay niya kung sasagutin ba siya, ay ipag-pray natin. Kasi naghihilom din naman ang lahat. At hindi yan sila pababayaan ng ating Panginoon. At may mga tao pa rin, oo, natural. Kahit naman yung mga normal, may mga nag-guide pa din eh. Diba? Aminin natin yan. Kahit tayo, napupuno tayo ng problema. Kailangan natin yung open up sa ibang tao. Diba? Lalapit tayo kung sino yung ating pagkakatiwalaan. So itong dalawang to, bigyan natin sila ng chance na maging masaya naman ang kanilang buhay. Dalaga si Kayla, binata si Bong, wala silang mga anak. So, walang sagabal. Diba? So, payag yung nanay ni Kayla. Nandyan yung guardian ni Bong, yung family ka business. So, sapat na yon para magkaroon ng katuparan ang nais ni Bong. Pero na kay Kayla yun kung sasagutin ba siya o hindi. Pero wag natin silang idadaon. Yun lang yung sa akin dito. Bigyan natin ng chance na makita natin. O sige, tingnan natin kung ano yung mangyayari sa dalawang ito. Diba? Kasi wala eh. Pag nagmahal ang tao, mahal talaga. Wala naman pinipili ang pagmamahal eh. Kahit ano pa yan. Tawag dito. Yung may mga diferensya nga talaga sa pag-iisip. May nagmamahalan talaga eh. Diba? Sino kaya yung gusto nilang i-partner kay Kayla? Or sino kaya ang gusto nilang ma-partner ni Bong? O sige nga, mag-recommend kayo. Sino ba yung perfect para kay Bong? Pero si Bong kasi ang mamimili. Siya kasi ang makikisama. Hindi naman tayo. So, suportahan na lang natin ang dalawang to. At hindi sila iminamatch. Hindi si Pinuno Ka Business ang nagsabi, o Bong, ito ligawan mo si Kayla. Hindi po. Si Bong mismo ang kusa na nagsabi kay Kayla. Di ba? Alam naman natin yun eh. Nagsabi si Kayla kila Mrs. Ka Business eh. So, walang nagturo kay Bong. Hindi siya tinuturuan. Yun ang kalayaan ni Bong. Pag nasa family ka business nga siya, kusa, galing sa puso niya, nasasabi niya. Walang nagmamando, walang nag-uutos. Kusa niyang sinasabi. Nailalabas niya yung tunay na siya. Ganon din po si Kayla. Walang nagtuturo kasi hindi naman robot si Bong. Hindi naman siya puppet dyan sa family ka business. Kusa niyang nasasabi kung ano yung gusto niya. Kasi may kalayaan si Bong. Hinahayaan si Bong na magsalita. Hinahayaan si Bong na iparamdam kung ano yung nararamdaman niya, lalo kay Kayla. Respeto natin yun. Yun lang yung sa akin, yung mga nagkukomento ng mga negatibo dyan. Yun lang, the best one. Respeto para sa dalawang to, kila Kayla at kay Bong. Pag-pray natin sila na maging maayos lahat. Yun lang po ang aking sinabi ngayon. Binigay ko lang yung aking sariling opinion para tungkol dun sa mga nababasa kong mga negatibong komento. So yun po, support Ka Business Official, Ka Business Family, Papa Lins TV at yung mga kasamaan kong mga reactors. So ingat po tayong lahat. Gabayan po tayo ni Lord. To God be the glory.